Kanina po, bago tayo magsimula, mga kababayan, may dumaan po na parang video clip, no? O somehow reel ang tawag nila pag Facebook. Sa TikTok mayroon din yan, ano? Nakita ko sa reel, dumaan sa aking account, no? Bago po tayo mag-onboard, itong nagpapaliwanag, itong pambansang barker o tagapagtahol ni Marcos Jr. na si Aling Claire Marites, no? She is more of a chismosa category than a lawyer. Kung pakinggan mo siya at titingnan mo ang mga buladas at mga pagkabutangera niya, she acts and delivers her messages in behalf of Malacanang Palace more of a chismosa rather than a lawyer. But it serves the purpose, sapagkat the more she opens up her mouth, the more that she creates enemies. Imbes na makapagsimpatya ang tao sa kanya, natawa tuloy si El Munggi nang sinabi kong itong si Aling Claire Marites, ang pambansang tagapagtahol ni Marcos, na binabayaran ng mahigit 300,000 a month, hindi pa kasama perks and privileges, ay good morning po ka Eric J. Smith official and Catherine Landendorfer. How I wish nandun kayo ni Doc Lorraine sa Dahig ka Eric. Gusto ko rin ma'am, no? Pero I do not have a Shenzhen visa at wala din po akong resources, no? Dito na lang muna tayo kasama ang ating mga kababayan, ma'am, sa pamamagitan ng mga live stream na ito. At kapag nagkaroon po ng pagtitipon sa Pilipinas, dadalo pa rin po si ka Eric, no? Vilma Lomo, good morning ka Eric, may bagong misyon. Gagawin siyang NBI director. That can be possible, mga kababayan. So nagmamayabang po itong si Aling Claire, no? Showing some emotion, the way nag-i-emote kahapon si Lola Laila de Lima. Sabi niya, there must be a very good reason for the palace sa Malacanang, no? Sa presidente, na ginawa ito sa isang popular na president, na Chief of the Philippine National Police. Grabe ang emote ni Lola Laila de Lima, no? Kung maka-emote, wagas, no? Nakalimutan niya, may dalawang definition, magkaiba po yon. Magkaiba ang popular, magkaiba ang notorious. Parehong sikat at kilala ka. Pero pag popular ka, it means ikaw ay may positibong impact. You have a positive impact to your audience, to your followers, to the public. Kaya popular ka, no? Either you are a celebrity sa showbiz, sa entertainment, and you make a popular impact by having a positive effect sa mga nanonood o sumusubaybay sa iyo. Yan, popular yan. Pero kung ikaw ay kilala dahil sa mga ginagawa mong kabulastugan, pagpapatupad ng unlawful orders, pagsasagawa ng pananalakay tantamount to execution of state terrorism sa mga Kingdom of Jesus Christ, volunteer church workers at mga properties nila sa kanilang katedral, sa kanilang place of worship, ay winawasak mo, pati ang school buildings, nag-drill ka doon, nagdala ka ng mga minors, pinagdamitan mo ng police type B uniform, nagdala ka ng mga jackhammer, at sinira mo ang ground floor ng isang school building, at pinatigil mo ang pasok ng mga mag-aaral for almost 16 days. Hindi mo kinikilala ang temporary protection order ng korte, at ang malala pa, nanakit kayo doon at may bitbit kayong mga mabibigat at mga malalaking armas sa mga sibilyan na karamihan kabataan, kababaihan pang nandun sa compound. At yan ay lantarang nakikita sa buong mamamayan. Pinadukot sa iyo ang former president, illegal ang ginawa mo, cross-border kidnapping, equivalent to extraordinary rendition. Kapag ganyan ang ginagawa po ng isang tao, hindi po yan popular. Ang tawag po dyan ay notorious. Laila de Lima must review ang kanyang vocabulary, no? Bagamat magaling ito sa pag-i-English, pa-slang-slang din ito, no? Sometimes you cannot control what you call frailties of a woman. Excuse me, pangangabit pa rin yun. In English mo lang. In English niya lang, ang pangangabit, tinawag niyang frailties of a woman. Popular daw si Nicolas Torre. Sabi ni
Laila de Lima. Hindi po siya popular. Notorious. Ayun. Ka-Eric Hautro na nabayaran si Judge Lackwitz ni de Lima. May posibilidad din po yan, but we cannot prove, no? Dahil biglang lumabas ito si de Lima na hindi na nagkaroon ng mga trial, ano? Demurrer to evidence ang nangyari, hindi na nag-present pa dahil weak daw ang kaso. At yung isa naman, technical, no, ng isang judge doon sa may Muntinlupa. Kaya sabi ng Court of Appeals, no, you should do a trial before you dismiss it. Just because may affidavit recantation, ang namatay na si Ragos, ay absuelto na ang akusado, no? Kaya dapat ibalik to sa kulungan. Nakikita ko na, no, si Lola Laila de Lima ay pwedeng magiging tagapagtahol din ito ng Malacanang, ano, biglang puri sa kay Marcos, ano? Pero tinatawag nila ito, nila Trillanes, nila Hontiveros, nila Jokno, Pangilinan, nila Bam Aquino na anak ng diktador, magnanakaw, sinungaling, at kung ano-ano pang mga pang-aatake, no? Habang noong kasagsagan ng eleksyon. Pero ngayon po ay himod blank at hinahalikan pati talampakan ni Marcos kung makapuri itong mga dilawan, pinklawan zombies, mga political zombies kasi patay na, binuhay pa ni Marcos. Sabi ni Flora Rivera, sobrang sama ng Pilipinas. Hindi po ang Pilipinas ang masama, Ma'am Flora. Ang masama po ang pamunuan ngayon nila Marcos at Romualdez. But the people in general are not masama. Ang bansa ay hindi masama. Ang masama po, itong mga naghahawak ngayon, umahawak ng kapangyarihan. Kaya sila dapat ang palayasin. The country is not evil. Kasi ang translation ng masama, evil eh. The country may be in a bad situation. Baka yun ang gustong sabihin ni Ma'am Flora Rivera, but definitely the evil regime of Marcos and Romualdez, yan po ang nagdudulot kung bakit nasa worse or worsening situation ang ating bansa. Pero balikan ko lang po itong ating headline. May ipinagmamayabang, paimot-imot din po ito si Lola Claire Castro, na sabi niya, pag ganun-ganun pa siya, may facial expression. Talaga naman pong mabigat ang ibibigay na panibagong misyon kay General Torre. Sana po tanggapin niya kasi mabigat puwet. Nadulas pa siya, mabigat ang puwet. So kung mabigat ang pwesto, hindi rin pwede sa ombudsman i-offer yan kasi you have to be a lawyer by profession with at least 5 or 10 years in practice. And you must have yung tinatawag na probity and integrity. Wala kang mga bagahe ng pagiging kulukoy. Wala kang bagahe ng pagiging involved sa mga anomalya, sa kabulastugan at katarantaduhan in the discharge of your functions in your service. Yan. Hi ka Eric, sabi ni Sir Lin. Ruth Yoshinobu and Luzminda Cabanilla, ikaw po ba yung tumira nung araw sa Sampaloc, balik-balik kasama ang family? Okay, nag-greetings pa si Ruth kay Ma'am Luzminda Cabanilla. Okay? Mga kababayan, ano po ang ibinibigay na hint or prospects ni Aling Claire Marites Castro, ang tagapagtahol ng Malacanang, tungkol sa mabigat na misyon na iaatang kay General Torre? No, sana daw, sabi niya, sana daw tanggapin ito ni General Torre sapagkat mabigat po ang puwet. Ang tawag po dyan ay subliminal sleep, no? Talagang kabastusan ang takbo ng isip niya, kaya imbis na pwesto, puwet ang nabanggit ni Aling Claire Marites. Mabigat ang puwet para kay Torre. Ang tawag dyan sa psychology, subliminal sleep o kaya Freudian. Mga Freudian thoughts yan. Ruth Yoshinobu, thank you sa pagpapakulay mo. Deeply appreciated, Ruth. Maraming salamat, Ruth. Salamat kaayo. Okay. So, natawa tuloy si El Munggi nang sinabi ko na kapag pinakinggan mo Danilo Lore and Serlin, si Claire Castro, pag nagsalita siya na parang butangera, kahit anong arte niyang bait-baitan, you will really see the inner soul of a person
when you look at the eyes, no? Pag tiningnan mo po ang kanyang mata natividad, Solihon and Robert Bondalian, makikita mo ang peke na pagkatao niya. Nagbabait-baitan, nagkakaroon po siya ng mga kunwari simpatya, talaga naman pong pinahiya at magkakambal na sampal pong nangyari kay Torre. Binaliktad ang kanyang desisyon ng NAPOLCOM at ng DILG at hindi po siya kinilala sa kanyang mga reorganizational, tactical, administrative decision, tinanggal pa siya sa pagka-chief PNP, no? Because of the power play. Binangga niya ang isa sa mga ayaw bitawan ni Marcos dahil nagagamit niya itong magkakapatid na Rimulya brothers na to, no? G. Salazar. Hello ka, Eric. Mabuhay ka po. Laging mag-iingat. Thank you, G. Red Wolf. Thank you, G. Salatar. Regards, Eric, all the way here in Montana. Wow, Red Wolf. So, Chacha Redoble, ito pong binabanggit natin. Kung nagbibigay ng hint, although it was already discussed briefly by DILG Secretary John Vic Rimulya, nang siya po ay nagbigay ng media briefing kahapon. At binanggit niya yon na there is another government post offered to Torre. Hindi niya binanggit kung ano. Pero ngayon, nagbigay ng hint itong si Aling Claire Marites, no? Yung tagapagtahol ni Marcos, Marilyn Montes from Japan. Ang sabi po niya, mabigat po ang pwesto at misyon na gustong ipagawa ni Pangulong Marcos kay General Torre. Nor Ligan, thank you so much sa iyong pag-alala sa birthday ni Langging, August 30. Maraming salamat, Nor Ligan. Colin Cadman, thank you pakiabot Colin kay Colin Cadman from Australia also kay Ma'am Norlaigan. Nagpapasalamat po silang ging sa kanyang pag-alaala sa darating na birthday ng aking pinakamamahal na asawa na si Rohilda Celis. Janet Lopez, watching from Hong Kong. Ma'am Janet, kumusta po kayo? Maraming salamat sa patuloy na paninindigan at paglakas po ng ating advokasya for good governance, hindi lamang laban sa CPP, NPA, NDF na nag-i-infiltrate mo dyan sa Hong Kong ng mga manggagawa at kababayang Pilipino, kundi pati na po sa advokasya sa mabuting pamamahala sa ating bansa. Laban sa demonyo at mapanupil at balasubas na gobyernong pinag-aharian ni Marcos at Romualdez sa Pilipinas. Maria Corazon de Benadera, watching you from Canada. Thank you, Maria Corazon. Ruth, kapatid ko si Nene. Sabi ni Luzminda Cabanilla. Ayan. Samuel 5. Nagpaabot na ng mensahe, Ruth, si Ma'am Luzminda Cabanilla. Ano kaya po, mga kababayan? Ang tanong, what would be in stored for Torre to go about? Pagkatapos po ipahiya siya at iskandaluso at unceremoniously sinibak sa kanyang pagka-chief PNP, hindi nga siya dumalo sa turnover ceremony. While nandun po ang may isang binanggit si General Nartates, si former chief PNP General Acorda, na I know them both, no? Si Torre, kilala ko rin po ito. To tell you frankly, si Torre po magaling yan sa mga intelligence class namin, ano? When I give lectures and seminar conference, nagpa-participate po yan si General Torre. He was then a colonel when I met him sa Pampanga, sa Camp Olivas. Under siya noon kay General Rodel Sermonia, ang regional director ng PNP, no? I think that was 2019, no? At doon ko siya nakatrabaho laban sa CPP, NPA, NDF, infiltration operations na ginagawa po sa mga Clark Economic Zone, sa labor sector, sa kabataan at estudyante, and he was very cooperative, no? During that time, I think nasa operations siya na assign ng Region 3 Philippine National Police, no? And when even nang nasa Quezon City siya, nakakatrabaho ko pa siya sa mga kontra CPP, NPA, NDF, no? Biglang nagbago lang ito nang lumakas ang hangin ng ambisyon na maging chief PNP siya, mga kababayan. At yun, nag-iba ang kanyang pag-uugali, nag-iba po ang kanyang attitude, ang kanyang set of values sa kanyang serbisyo. Malaki pong pagbabago, no? Kagaya ng kanyang
pagiging political operator ng Malacanang, lalo na ng si Abalos, no? Ang boss niya, at sila Marbel, no? At pati si Romualdez, no? Ginagamit nila si Torre sapagkat may ambisyon nga, no? Na umangat din bilang Chief of the Philippine National Police. Normal yon. Pero kung maging notorious ka at gagamitin mo ang iyong ambisyon na gumawa ka ng mga kasuklam-suklam na mga paglabag sa proseso ng batas in your capacity as a law enforcement senior official, kagaya kay Torre, hindi po tama yon. Kaya mali si De Lima nang sinabi niyang popular si Torre. No, naging notorious siya, mga kababayan. In fact, may mga ganun na pong indicators kay Torre. He was relieved from Samar as provincial director at naideklara pa po siya na persona non grata sa provincial board ng Samar. Hindi ko na ma-establish kung Eastern Samar, not Northern Samar. Pero siya kaya napunta yan sa Central Luzon dahil sa kanyang pangingialam sa local political conflict, no? At may mga nangyayari doon na kinakampihan niya allegedly ang isang paksyon ng mga politiko. Notorious din po yung Samar sa paggamit ng guns, goons, and gold, no? Kagaya sa Abra, kagaya sa Masbate. Yan. Ganyan din po ang kalagayan dyan. So, na-involve siya dyan at na-relieve siya. Ganon din po ang nangyari sa kanya sa Quezon City nang naging police director siya doon sa Quezon City, sa distrito ng buong Quezon City. At na-involve ito doon kay Calbo, na police dati, na nambugbog ng cyclist, no? At nanutok ng baril, no? At parang inariglo niya, kunwari, at bigla na lang nag-back off yung complainant, no? So na-involved din po siya sa mga iskandalong yan. But knowing him, nang hindi pa siya masyadong ambisyoso noon, nang makilala ko siya, nakasama ko naman siya sa anti-CPP, NPA, NDF operation, no? Ka Eric, tao ni Marbil, opo, tao ni Abalos din yan, ano? Kaya nga hindi sila magkasundo din ni John B. Crimolia kasi naging boss niya rin yan si Abalos, no? Ginamit yan nila ni Abalos, lalo na sa operations laban sa Kingdom of Jesus Christ, no? Kaya nga nang nag-stand off noon, ang unang araw ng paglusob nila of the infamous 16-day siege sa Kingdom of Jesus Christ, nakatayo pa kami yan, nakaharap, nagnegotiate si Attorney Torion at ang pamunuan ng Kingdom of Jesus Christ, at nandyan din si Ma'am Lorraine habang naginayaw-yaw na siya ni Ma'am Lorraine sa gitna ng kalsada bago lusubin ang compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Nagkaharapan pa kami niyan sa front line. At habang nagpapaliwanag si Attorney Torion, sinasagot niya, Attorney, doon ka na sa korte magpaliwanag. I will give you 5 minutes, papasok kami, whether you like it or not, and I will implement our orders according to my terms, not on your terms. So, nag-back off si Attorney Torion, kasama niya nun si Colonel Patay, no? Isa yun sa mga controversial officers din, no? I think Negros Island na yun na-assign si Colonel Patay, pero naging deputy for operations yan sa Davao during that time. During that time, ang city director, controversial din, si Colonel Hansel Maranta, no? I know them personally. Nakakatrabaho ko mga ito, laban sa CPP, NPA, NDF. Ang huling salita ni Torre sa akin, pananalita, nang mapansin niya na nasa likod ako ni Attorney Torion, nagsinyas una si Lito Patay ng fist bump. Parang ganon. Magkakilala man kami ni Lito Patay sa CIDG Region 4A yan noong panahon ng Bloody Sunday operations, no? Laban sa CPP, NPA, NDF operations sa Southern Tagalog. But to make it short, pag ganon ni Patay, napalingon si Torre. At nakita niya ako, gumanon siya. And then lumapit ng konti at sabi niya, oh Eric, you're here. I hope we see each other again in bitter times, not like this. Yan pong words niya. May BBR Malite siya, nakasling sa katawan niya. And then I just told him, just be fair and implement the law, fair and square, and be objective, General Torre. General na siya that time. At tumutunog na yung LRAD, yung malakas na machine, no? Long range acoustic device, yan ang LRAD, LRAD, long range acoustic device, no? Apelyido pa lang kay Eric, nakakatakot na Patay. O Patay talaga, Cesar, Monica Flore, si Lito Patay.
Kaya maraming patay sa Bloody Sunday noon nang inoperate nila. Siyang CIDG Region 4A Director under kay General De Bolsinas pang Chief PNP noon. Iba din yun si Lito Patay, mga kababayan. No? So kilala ko po mga ito. I know them. A lot of the officers in the AFP. Kasi noong 2018 po, at maagang bahagi pa nga ng 2016, 2017, naging consultant na po ako sa security sector. Lalo na sa Armed Forces of the Philippines. At even during the Marawi Siege and Marawi War, tumulong po ako doon sa Mindanao. Pero patago, lumantad ako 2020 na. Nagkaroon ng Senate hearing si Tito Soto, si Ping Lacson tungkol sa red tagging. But before that, we were the ones operating from the behind, no? Kasama ang PNP at AFP laban sa CPP, NPA, NDF. Matino pa po ang gobyerno noon sa ilalim ni Pangulong Duterte. Kaya I met a lot of these officers. Kahit itong umupo ngayon ni si General Nartates, na-meet ko rin po ito sa intelligence group ito dati ng PNP. Magaling din po ito na officer, mga kababayan. Ilocano ito. But, babalikan ko po yung headline natin. Ang binabanggit po ni Ka Eric, Central Panay Regional Command out of Lambunao, DW Lingayin. Hello, taga Central Panay, dating comrade siguro ito, si DW Lingayin. Beautiful life. Ang ganda ng tagline mo. Good morning, Ka Eric. Dapat kung may tagline ka, after beautiful life, may iba na maggamit din ng tagline na always smile. Iyon, maganda rin po yon. Beautiful life, always smile. And then, positive thoughts, no? Leo Polmano. Dapat talaga si Nartates ang PNP chief after Marbel. Kaya lang pinagbigyan si Torre. Dahil mag-retire na siya March 2026, si Nartates, March 2027. Narinig ko rin yan, Leo Polmano, na pinagbigyan as a reward doon sa mga notorious role niya sa pagpapadukot kay Pangulong Duterte at pagpapatapon sa abroad at illegal na ipinakulong sa isang bogus entity na ICC. Watching from Zamboanga, Beautiful Life, and May Perez, no? Ngayon, maliban pa doon sa kanyang pangbulabog, no, at atake sa Kingdom of Jesus Christ. Ano kaya, ayun ang tanong, ano kaya ang mga hint na gustong ipalabas ni Lola Arling Marites Claire Castro? Ang gusto niyang ipalabas na may mabigat daw na misyon. Pangpalubag loob, Nelson Harris Kawili, na imbag nga bigat ka Eric, greetings from Luay, Bohol. Good morning to you, Nelson Harris Kauli. Okay? Ang hint ni Claire Castro, wala akong ibang nakikitang motibo dyan, The Beast. Great, wonderful day, sir, kay Eric, more power. Watching from Africa. Mag-ingat ka rin dyan, The Beast. Carlos Lopez. Baka ilagay nga siya sa NBI El Monge, no? Sa National Bureau of Investigation, kasi hindi siya pwede sa ombudsman, hindi siya abogado. Pero sa NBI, maganda kasi ang advantage pag lawyer ang nakaupo dyan. Mga kababayan, I do not know and I cannot confirm, di ko na-research kanina, kung si General Fred Lim ay naging lawyer. Hindi ko po ma-confirm, pero he was also a police general, no? At kilala din po na namuno ng NBI. And I am not familiar kung may mga iba pang NBI director na hindi po naging abogado ang profesyon o ang background at training. So, isa yan sa question. Bakit sa NBI posible? Kasi gagamitin siya doon para iharas at buligligin, atakihin, gamit pa rin po ang special law enforcement powers niya sa NBI laban sa mga political opposition figures, lalo na po kay Vice President Sara Duterte at sa mga Duterte political group, allies and supporters. Kagaya po ni Ka Eric, that can be a possibility talaga na gawin nila. Pero kahit hindi siya abogado, if he will be designated there and to be appointed by the President, wala pong magagawa na ang iba magreklamo kasi hindi ko alam if there is an existing law na specific na dapat abogado o kaya CPA, Certified Public Accountant, ang isang NBI director o whatever it is, no, na may requirement. Baka trust and confidence of the President is enough. Ang problema ni Torre, ang direct superior niya dyan sa NBI, si Boying Rimulya. Although nakasama niya, si Boying Rimulya
nakabarkada rin ni Benhur Abalos sa operations nila laban kay Pastor Kibuloy sa KOGC at kay Digong. So kung kaya niyang laruin at kaya siyang laruin din ni Boying Rimulya, kung ikukumpara sa pagkasuplado at pagkaarogante ni John Vic Rimulya sa DILG, pwede po yun, ano? Boying Katsupoy, sabi ni Beautiful Life. Mudrang OFW. Dapat bar member according sa rules. Binabanggit po ito ni Attorney Abayon. Di maganda kung according to rules sa appointment of the NBI director ay dapat naging abogado o abogado ang background at profession. Pero sabi ko nga, kung wala yan sa rules, the president's prerogative will work, no? Kung gusto niyang ilagay si Torre dyan sa NBI na pagka-director, no? Kasi ang target niyan, iharas, ipitin, gipitin at pagmalupitan at gamitin ang batas para ihambalos kay Vice President Sara Duterte sa Duterte political group and to the allies related to the Duterte. Wala akong nakikitang ibang posisyon na paglalagyan sa kanya unless ilalagay si Torre bilang bilang tagapaglatigo ng mga kontraktor na kriminal at mga kongresistang magnanakaw, hindi mangyayari yun kasi protektado ni Martin Romualdez at nila Marcos yun. So ano pang mabigat na puwet na sabi ni Lola Claire Castro? Mabigat ang puwet para kay Torre na ibibigay ng Pangulo, mabigat. Mga kababayan, Raymark Abansado, thank you Raymark at sa ating mga kapatiran at mga kaibigan from Kingdom of Jesus Christ, KOJC USA. Maraming salamat. So aside from the NBI position as director, wala na po tayong nakikita pa na pwedeng ilagay ni Marcos bilang pangpalubag loob, pakonsuelo de bobo at mga pangbibigay ng reward doon sa paggamit nila kay Torre matapos ipahiya ito after Torre displayed ang tinatawag na blind loyalty and canine devotion. Canine, yung parang aso ka na well-devoted ka sa iyong amo. Ganun po ang antas na inabot ng pagpakababa ni Torre ng kanyang sarili at pagkatao, no? Para lang makuha ang pagka-chief PNP. Only 85 days, no? May nagsasabing 89 days. Sabihin na natin less than 3 months. Yun. Ay tinanggal siya unceremoniously. Sinibak talaga, no? In public view. Si Torre ang taas-taas ng lipad biglang bagsak at lagapak. Yan. Tama ka dyan, Mar 4072. Ibig sabihin po, kailangan grounded ka palagi sa katotohanan. That in any position that you have, power is temporary. And when you abuse power and you use power, El Mongge ka Eric, pwede din pedeya sa drugs. Pwede. Pwede yon sa drugs. Ay madami na naman ang tatamaan yan, ano? Sa kanyang pag-circumvent ng batas, no? Mga kababayan, ikutan na naman yung batas. That can be possible. Ilalagay siya sa PDEA. Kasi hindi requirement yan lawyer. So kung PDEA, Philippine Drug Enforcement Agency, qualified siya dyan dahil galing siya sa PNP. At ang ranggo niya general. No? Pero maingat ka rin dyan kasi pwede po na lumala ang kalagayan ng pag-ikot sa batas upang gamitin po yan sa paghambalos din gamit ang latigo ng batas. No? That can be possible, ang pananaw na yan, El Mongge, PDEA. Tama po kayo, no? Kuya Farming, pwede sa BGMP. Bantayan niya ang sarili niya. Or sa National Corrections, no? Sa Bilibid kasi ang boss pa rin niya si Kwan sa Bucor. 4-star din ang ranggo niya na ng Bucor. Sa Bureau of Corrections, 4-star din po yan. Pero ang boss pa rin niya si Boying Rimulya pa rin. Pero sabi ko nga, kung kayang laruin siya ni Boying Rimulya at gagamitin na naman siya sa panibagong mga mission, that can be possible kasi between Boying and John Vic, Boying is more astute as a politician than John Vic as arrogant as he is. No? Si John Vic, arrogante talaga yan. Ano? Sinita pa nga niyan si General Parlade nung siya'y gobernador ng Cavite dahil daw nang red tag si General Parlade at ang LCAC, no? Sabi niya, huwag niyang gawin yan sa Cavite, may kalalagyan dyan sa akin. During that time,
Solcom Commander si General Parlade. Southern Luzon Command, no? Hindi ko makalimutan yan. So arrogante at hambog din po yan si John Vic Rimulya talaga. Kaya nabangga ni Tory, natapakan niya ang ego and pride ng isang hambugero din na cabinet secretary ni Marcos na si John Vic Rimulya. Pero kung ilalagay siya sa BGMP, sa Bucor, Bureau of Corrections, under pa rin po ang supervision kay Boyeng Rimulya. But Boyeng as an astute politician, ibig sabihin po ng astute, marunong gumamit ng mga maniobra. Yan po ang simpleng paliwanag ng astute. Diskartidor ba? Diskartidor po, marunong magulang. Yan po ang astute, mga kababayan. No? Magulang. Ang ibig sabihin po niyan, baka gagamitan ng gulang at diskarte ni Boyeng Rimulya, pwede sa Bucor kung tatanggapin niya. Pero most likely, baka PIDEA din, ang ilalagay sa kanya na pwesto, dahil yan po ay national in scope at buong Pilipinas, at mayroon din po siyang dangal doon na ibawi niya ang sarili niya. Ako naman ay PIDEA director naman, general, sa buong Pilipinas. No? According to ChatGPT, the need abogado, kaya malamang Tory na nga, need ang abogado sa NBI, sabi ni El Mongge. Tingnan natin kung walang explicit at specific na pwesto na nagsasabing ang NBI director dapat ay abogado ang training at background at ang profesyon, di prerogative ng presidente yan, Randy Victoria, na ilalagay siya doon. Pero the way it was delivered, ang message ni Aling Claire Marites Barker Castro, sabi niya mabigat ang pwestong ibig niyang sabihin. So, sana tanggapin niya kasi ito'y mahalagang misyon, mabigat talaga. So wala ko nakikitang ibang mabigat na misyon. Matapos ipinadukot at buong kataksilan na pinatapon at pinakulong ni Marcos at nila Romualdez si Pangulong Duterte, the next mission is to eliminate and paralyze Sara Duterte. So that everything and that everyone that is connected to the Duterte political camp will be totally or mainly paralyzed politically. So nakikita ko mas gagamitin si Tory sa ganyang misyon. Bakit? Kaya ba niyang bitbitin ang ating bansa para siya ang makipagdigma sa China? Sa digma-digmaan at tapang-tapangan ni Marcos? Doon sa China na kanyang tinalikuran ang diplomacy, dialogue, and interregional cooperation and mabuting pagkikipag-usap sa mga kapwa karatig bansa dito, kasama ang China. Ang tapang-tapangan na ito ni Marcos, will Tory work for that? No, I don't think so. Baka palakulin lang siya ng mga Chinese militia at ng People's Liberation Army of China. Wala na yan. Ihulog siya sa South China Sea at sa West Philippine Sea, mga kababayan. So, kung anong mission ito, most likely, by all indicators of the obsession of Marcos and Romualdez to totally paralyze and render insignificant ang political influence and political standing ng mga Duterte sa Philippine political landscape, the logical option for Marcos na magpalubag loob kay Tory is ilagay siya as Director of the National Bureau of Investigation. Mayroon po itong malawak na kapangyarihan, mayroon po itong kapasidad at kapangyarihan na magpasabina ng mga individual at gamitin ito. Ang NBI kasing equivalent yan parang FBI kung sa Amerika. No, ganyan po, no? Isa siyang antas ng special law enforcement na naka-attach sa Department of Justice. So, makapangyarihan yan at pwedeng abusuhin with the likes of Tory na ambisyoso, hambog at arugante ang pag-akyat ng hangin ng ambisyon sa kanyang pagkatao that he thinks he is bigger than the position that he has. No, sa tingin niya mas malaki at mataas pa siya sa katungkulan at kapangyarihan na iniatang sa kanya kaya sa nalaglag sa pagka-chief PNP. That kind of personality and mindset that Tory possesses ay bagay na bagay siya dyan na gamitin ni Marcos sa paggamit ng NBI para ito ay gamitin sa paghambalos, panggigipit at panunupil sa Duterte political group and political camp and those affiliated into the Duterte political group. Kasama dyan kami. Of course, kasama kami dyan.
kapag siya ang nag-NBI director. Mag-Kuno TV, pwede siya sa Philippine Barangay Tanod ka, Eric. So, talking about this Hilda Rivera, kapag nagkataon, masamang gaya ni Saba, puprotektahan din ng kapwa niya masama, no? Imelda Aquino, di pwede sa NBI director si Tory dahil di siya lawyer. Kaya nga pinag-uusapan natin, Imelda, if there is an explicit rule about that. Baka yan ay tradisyon lang. I do not know kasi nailagay din dyan si General Alfredo Lim. Hindi ko sigurado kung nag-lawyer si Alfredo Lim. Pero sabi nila lawyer daw yon, nag-abogado yon, no? Bago, kagaya din ni General, retired Judge Jaime Santiago, ang kare-resign lang na NBI director, no? So, tingnan natin, but giving the hint, dalawa lang po ang option, no? Kasi masyado namang tago doon si Torres sa Bureau of Corrections. Although ang Bucor Director is 4-star general din po yan. Ang posisyon dyan, mga kababayan. Kaya nag 4-star dyan ang ranggo ni General Bantag, no? Nang mapunta siya dyan. Anyway, pwede din po siya sa PDEA Director na gagamitin siya para gamitin ang PDEA, no? Kunwari, na mission direction directed by the President. At si Torre will be given mission from the President. Pwede pong mangyari yon, no? Kasi ang PDEA supervised agency naman po yan. I don't know kung ang PDEA is supervised agency ng DILG. Kung DILG pa rin, hindi sila magkakasundo dyan ni John Vic Rimulya. Kasi nga, si Torre ay mahilig gumamit ng SARCOM. SARCOM means sariling command. He is bigger and higher than the post and authority given to him. Because he is bigger than he thinks bigger than his life. Mas malakas siya. Mas malakas ang kanyang paniniwala na mas magaling at mataas siya kahit kanino pa. Kaya pag binigyan mo siya, lawyer po si Alfredo Lim. Thank you, Merville. I think he graduated from University of the East Law School, no? UE graduate yata yan. Tama ka, Merville, no? So, lawyer na Nessie Taborete, merong binasa si Miss Joy na batas na naisabatas noong 2016 na kailangang lawyer at 15 years experience. Sa kwan yan, sa ombudsman po yan. Kailangan po sa ombudsman may ganon. Sa NBI, hindi ko alam kung may ganon. But anyway, these are all speculations. Anybody can speculate anything about that. Pero ang panggagalingan po ng ating hint, yung binabanggit ng Barker ni Marcos, may mabigat na misyon at katungkulan na ibibigay kay Torre. Okay. Thank you, Cesar Ocero. Lawyer po si Mayor Lim. Under ng DOJ ang PDEA ka, Eric. Oh, PDEA is under DOJ, not DILG. So, pwede siya sa PDEA. If NBI will not be clearly may i-violate, ay lalabagin ang batas at hindi lamang tradisyon dahil hindi siya abogado, ipipilit ni Marcos. Kung PDEA po, edi pwede siya doon kasi hindi lawyer ang requirement doon. Ano? Pero, taking off from the hint, yung ideya po na ginawa inihayag ni Lola Claire Castro, ang target nito, wala nang ibang mabigat na misyon na ibibigay kay Torre, na siya lang ang pwedeng gumawa dahil makapalang mukha, makapalang apog, at hindi nahihiya na gawin ang mga iligal at mga pagbaliktad, pangbabaluktot sa batas at proseso ng batas. The target is Sara Duterte and the political camp of the Duterte. Yan po. So wala na akong nakikitang anong posisyon ang pwedeng mag-fit in dyan. NBI. PDEA is secondary. Anong gagawin niya? Magtatanim siya ng mga droga sa pamilya Duterte. Hindi naman kapanipaniwala yun, ano? Pero pag NBI, pag may mga kaso na pinapasok at specialized ang law enforcement na kailangan, they can come in. Yan. Pwede siya magtinda ng pares. Ayun, walang qualification yon. Except ang pagmumuka niya lang, Marlon Baltasar. Pero anyway, bakit natin pinoproblema daw? Kung saan ilalagay si Torre, hindi po yan natin pinoproblema. We are giving analysis kasi yung tagapagtahol ni Marcos, may binibigay siyang hint eh. Mabigat ang misyon na ibibigay kay General Torre, next mission niya. At siya lang ang inaasahan ni Pangulong Marcos na makakagawa nito kung tatanggapin niya. So wala tayong ibang nakikita. And what is that? Durugin ng lubusan, lumpuin at paralisahin ang Duterte political camp, starting off with Sara Duterte. Yun po ang target dyan.
sapagkat obsessed na obsessed po si Marcos at sila Romualdez at ang mga Rimulya brothers na ito na wala ng pagkakataon dapat na mamuno sa bansa ang another Duterte, lalo na po si Vice President Sara Duterte. May magbalik siya sa iyang itlog Super Mario Ramoso, my love, and NBI Wekoko Director Undercory is not a lawyer. Hindi ba lawyer si General Wekoko? I'm not sure about that, ano. Pero Super Mario Ramoso, wala na pong ibang posisyon Elmonge and Baymon Malidas kung saan nilalagay si Tory na may effect. Magagamit po niya ang batas, iikutan niya ang batas, babaluktutin niya ang batas upang ihambalos ito, upang lumpuin, paralisahin, buligligin at gipitin at durugin ang Duterte political group, lalo na starting off with Vice President Sara Duterte, other than ibigay kay Tory ang pagka-NBI director. Diyan ko po nakikita ang bigat. Kaya ko po hindi in-entertain yan kagabi kasi hindi nga siya abogado. Pero pwede palang magkaroon ng prerogative ang presidente unless there is a law that states it. If there is no law at preferential option lang siya, meaning pwedeng gawin, pwedeng hindi, yan ang ibig sabihin ng preferential option, it means Tory can be designated as the NBI director. At ang NBI directors, sabi ko na nga, kahit under yan sa supervision ng Department of Justice, knowing Boying Rimulya, kaya niya pong laruin yan. Because Boying Rimulya, compared sa kanyang kapatid na si John Vic Rimulya, is as astute as a politician at marunong magdiskarte yan. Marunong magmanipula ng kalagayan ng sitwasyon, the way na ginamit nila ni Abalus si Torre at sila Marbil nung panahon na nilusob nila at nilapastangan at na nilabag ang mga batas at proseso ng batas laban sa Kingdom of Jesus Christ. And even ang ipinatupad ni Torre, ang illegal na pagdukot, extraordinary rendition laban kay Pangulong Duterte, sila Boying Rimulya po ang isa sa kumukumpa sa likod ni Torre dyan. No? Upon orders, of course, ni Marcos at nila Romualdez dyan. Magpapagamit sa Marcos admin si Torre, tapos tatanggalin ulit. Kaya nga, nagiging ang personalidad ni Torre, nagiging convenient scapegoat. Anong ibig sabihin po niyan, mga kababayan? Naging madaling gawin siyang sangkalan kapag may kontrobersya, sisibakin mo siya at ibubunton mo ang sisi, lahat ng atensyon ng publiko at media na pupunta sa kanya, imbes na kay Marcos. Di po ba? Wala na ngayon medyo 2, 3 araw, 4 na araw o isang linggo, ang atensyon ng publiko at ang atensyon ng mamamayan, ng media lalo na, ay wala na doon sa pandarambong na ginawa sa malawakang pagnakaw at pagdurog ng pondo ng bayan sa iskandalosong pandarambong at pangungulimbat sa mga flood control projects na pinasimunuan nila Romualdez at ng kanya mga alipores na kinonsinti ni Marcos. Nakatutok na ngayon kay Torre. Yan ang ibig sabihin ng convenient scapegoat. So pag pumalpak na naman siya at nagkaroon ng mga matinding public backlash o mga pagsabog ng iskandalo sa NBI, kung NBI man ang nalalagyan sa kanya, o sa amang agencies of government, Tory having his kind of arrogance, yung kanyang being full of himself always, at ang kahambugan na ito ay madali siyang gawing convenient scapegoat o sangkalan ng gobyerno ni Marcos para ibunton sa kanya ang pagsisisi at bibitawan siya sa ere. The way siya ginamit ngayon dito sa kalagitnaan ng iskandalo, ng pagsabog, ng malawakang pandarambong, ng malawakang malubhang pangungurakot nila Marcos, Romualdez at ng mga tauhan nilang mga buayang kongresista at mga kriminal na contractors at mga kriminal sa DPWH, biglang na-focus ang atensyon ng publiko, lalo na po ng media mileage ngayon, ay napunta kay Torre na parang naging biktima siya ng panggugurgor ni Marcos. Malaki naman ang bayad sa gago na yan. Galit na si Joan Pantua. Nora Angel, mag-sing along na lang si Torre dahil kahit anong gawin niya, sirang-sira na pong pagkatao niya. Kaya nga mali si Dilima sa paggamit ng term. Tory is one of the popular chief PNP of our times. Kalokohan. Bugok din minsan ito si Dilima. No? Magkaiba po ang popular kaysa notorious. Bagamat kilala ka,
ikaw ay popular, sikat, dahil mainly may positive impact ka sa community, sa tao. Notorious ka, kilala ka rin. Pero dahil sa kabulastugan, katarantaduhan at kalokohan. Di po ba? Sikat din po si Asyong Salonga. Pero hindi dahil popular. Notorious pagdating po sa criminal underworld, no? Si Al Capone sa Amerika, sikat din, no? By the centuries na, ay kilala pa rin po siya dahil sa kanyang pagiging mafia at sindikato sa Amerika. Di po ba? So, si Tory ay doon po napunta sa pagiging notorious. Nalabagin, ikutan, butasin, at iambalos ang batas doon sa mga kalaban sa politika ng kanyang mga amo. That is a notoriety that Tory established for himself. At dito niya nalaman ngayon na kapag nagamit ka na at pwede ka nang bitawan, bibitawan ka. At kunwari sasaluin ka, gagamitin ka na naman sa panibagong misyon. And what is that? Dudurugin mo ang nalalabi pang mga puwersa ng mga Duterte political camp. Lalo na dapat kung hindi makuha sa santong impeachment at mga pag-gimmick sa impeachment upang tanggalin sa pagkapangalawang Pangulo at siya ay hindi na makakatakbo sa pagiging Pangulo ng bansa sa 2028, edi durugin mo na si Sara Duterte at ang mga Duterte. And the only way for that is to give Tory the chance to use power, circumvent the law, and maximize the law warfare upang gamitin as instrument for political persecution. And walang ibang posisyon na pwedeng gawin niya ni Tory kundi ilalagay mo siya sa NBI director na posisyon. Ayun.